everyone and sa lahat ng mga aspiring bakers natin dyan. So, ngayon po, gusto ko pong i-share yung ways of costing ko. I know na interested kayo kasi kung hindi kayo dapat nanonood ng channel ko, di ba? So, marami kasi akong nabasang mga comments or posts kung paano ba dapat yung ways of presyuhan, like ng mga cakes, mga puto, mga ganon. So actually, yung makakasagot ng mga tanong na yan, mga kapatid, is kayo lang din naman po. Kasi kayo lang din naman ang may alam kung ano yung mga ingredients na ginamit nyo at yung mga prices ng mga ingredients na ginamit nyo. Ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano ang tamang presyuhan ng mga produkto ninyo. So, keep on watching! So, for example, sa Choco Moist Cupcakes, gagamit tayo ng 3 cups of all-purpose flour at ang katumbas ng 1 kilong harina ay 8 cups. Kailangan natin i-divide yung presyo ng 1 kilong harina sa 8 para malaman natin ang presyo bawat cups ng harina. So, dito sa amin po, sa Cagayan de Oro City, yung presyohan ng all-purpose flour ay nasa 45 pesos lang. So, 45 divided by 8 is equals 5.625 or gawin nating 5.60 pesos per cups. So, babalikan natin si Choco Moist ingredients. Again, yung presyo ni APF per cups is 5.60. So, i-multiply natin siya to 3. Dahil 3 cups yung gagamitin natin. So, 5.60 times 3 equals 16.8 or round off to 17 pesos. So, as of the other ingredients, uulitin lang natin yung formula na ginawa natin. And para po sa mga equivalent measurements, hindi nyo po kailangang isa-isahin na i-measure yung mga ingredients nyo. Tandaan po natin na alam po lahat ni Google. So, i-Google nyo na lang po yung mga equivalent measurements ng mga ingredients nyo po. So again, si all-purpose flour na gagamitan natin ng 3 cups. Si brown sugar na 1.5 cups, which is total niya is 13.5. Si white sugar, si cocoa, si baking powder, si large eggs, si buttermilk, at si hot water. So, yung total amount po niya is 250 pesos. So again po, ang ingredients na po ito is just for example lang po. Hindi po ito basihan sa tamang sukat para makagawa tayo ng perfect na Choco Moist cupcakes or cake. Example lang po ito at hindi po ito yung ingredients na ginagamit ko po para sa cake ko po or sa cupcakes ko po. Okay, so for example po, makakagawa tayo ng 36 pieces ng cupcakes sa mixture na ito. Si total amount na 200.50 pesos ay i-divide natin sa 36. So 200.50 divided by 36 is equals to 5.56 or round off to 5.60 pesos. So, yung actual cost ng cupcakes mo is 5.60 pesos. Now, ito guys is based on my own research and mga natutunan ko sa mga workshops. And also, ginawa din kasi namin to nung college days. And meron ako mga gathered ideas on how to do costing. So, actually, there are a lot of ways on how to do it para magka-profit ka. Pero ako, I am more comfortable with this and mas simple siya sa akin. So, again, yung actual cost ni cupcakes is 5.60 pesos. And now, paano po yung profit? Paano yung kitaan natin? So, i-multiply po natin siya to 3. Yes po. Hindi po siya overpricing. Bakit? Kasi dyan ka pa kukuha para sa cupcake box mo, sa pag-market, sa mga water and electricity, tools and labor, or icing, kung lalagyan mo ng icing, or pwede din naman isama yung icing ingredients sa costing mo. So, 5.60 na actual cost ni cupcakes times 3 equals 16.80 pesos or gawin na natin 17 pesos. So, ang selling price mo each cupcakes is 17 pesos. Pero ako,
para sulit yung effort ko. Hindi po ako nagbibenta by piece, kundi by dozen po yung bentahan ko kay cupcakes. So, nangyayari 12 pieces minimum. So, sa 17 pesos each na cupcakes, times 12 equals 204. Or pwede ko na din siya ibentang 200 pesos per dozen. Ayan. So, sana naintindihan niyo po at makatulong po sa inyo. If ever may mga questions man po kayo, please feel free to comment down below yung mga tanong ninyo and sasagutin ko pag may time. So, thank you everyone and God bless!